Ako po si Technical Sergeant Reby Sulis at na-assign dito sa Tersican IB. Ito yung pumasok ako ng sundalo noong 1996. Na-assign kami sa Siraway, Zamboanga del Norte. Tapos namin sa Siraway, lumipat kami sa Siukon, Zamboanga del Norte. Tapos hinati kami ng mga kabats ko sa 3 kumpanya. Ako ay napunta doon sa Alpha. Doon nakabi sa Baligian, Zamboanga del Norte. At yun na, doon na kami nagkita ng misis ko. Naging asawa ko una. At lumipat kami sa lugar namin sa Llano del Norte. Doon kami nanirahan. Tapos yun nga, namatay yung tiyuhin niya at nagsabi siya sa akin na gusto ko mag-ate ng libing sa tiyuhin ko. Sabi ko naman na sige, biyahe tayo mamayang gabi. Yun na. Tapos bago kami nagbiyahe ng gabi, nilinisan niya lahat ng bahay. Pati yung hindi na pwede gamitin, nilinisan niya. Kasi yung sabi niya, para pagbalik niya, wala nang lilinisin. Malinis na. Nagkuhan pa kami ng palitan pa kami ng kuhan kasi kahit hindi na magamit, linisan pa rin niya. So, hindi na lang ako give na lang ako para hindi na maglaki yung kuhan namin. Tapos yun na, nung gabi nagpahatid ako ng sa pinsan ko kasi yung motor ko iniwanan ko doon sa amin. Nagbiyahe kami ng alas 9 ng gabi sa Pagadian papuntang Zamboanga. Hindi kami magsakay noon kasi kuha na regular, hindi aircon. Sabi niya, diyan na tayo magsakay, parehas din yan. Bus din yan. Sige, sakay tayo. Sumakay kami, nagbiyahe kami ng alas 9. Pagdating ng Ipil, nag-stay kami ng mga 2 oras yata yon. Tapos sabi niya, pagising niya, magbili daw ako ng itlog. Nagbili ako ng itlog. Tapos, naubos niya yung 3 piraso. Pabili na naman siya ulit kasi gutom pa daw siya. So, nagbili na naman ako ulit. Tapos noon, nagbiyahe na kami papuntang Zamboanga. Yun na, mga nangyari nung namatay yung misis ko is alas 4 ng umaga na yun, alas 4 naman. O doon na. Hindi ko alam kung saan sila napunta kasi wala naman, hindi ko na alam. Hindi ko na sila nahawakan. Buti na siya na yung naipit na diretso man sa bangin yung sinakyan namin na bus. Hindi ko na alam kung saan sila napunta. Pag gising, parang nawalan ako ng kuan ba. Na-blind ako sandali. Pagtingin ko doon sa baba, nandun na yung misis ko. Ang nakita ko lang sa kanila, 2 ng anak ko is yung mga paa na lang nila.
Akala ko, yung anak ko at saka yung asawa ko ang namatay. Mga after mga 5 minutes, nagalaw yung paa ng anak ko. Yun na, nagsigaw ako nga tulungan niyo ako kasi buhay pa yung anak ko. Yun na yun, may dalawa na dalawa na nagbaba. Sabi, sir, hindi yan makuha dyan sa loob. Dito sa labas natin kunin. Hukayin natin yung lupa para makuha yung anak mo. Kasi yung misis mo hindi pa makuha yan kasi naipit. Kaya lumabas ako doon sa bus. Tinulungan ako doon sa dalawang lalaki. Inukay namin yung lupa. Doon nakita yung kuwan ko, yung anak ko na umiiyak. Sabi niya, Papa, tulungan niyo ako. Kaya, ganun, nakuha na namin. Tapos, pumunta na kami. Sinabihan ako ng mga pinsan ng misis ko na dalhin na sa ospital. Kami nang bahala sa misis ko. Sabi ng mga pinsan niya. Kaya, dinala kami sa ospital sa Sampin sa Zamboanga Peninsula. Doon na kami dinala. 3 araw kami doon bago namin nakita yung asawa ko sa funeral home. Yun na. Bumalik na lang kami doon sa bahay namin kasi wala naman. Hindi man pwede sila magsabay na sa punerarya, di nagkahiwalay sila na punerarya. Doon na kami, bumalik na kami sa Lanao. Doon ko na siya dinala sa bahay namin. Tapos, yung first encounter ko, doon pa rin sa lugar nila. Private pa ako noon. Ikakasal pa ako noon. Pero yun nga, trabaho man, sinabihan ko ng misis ko nga wag ka lang mag-alala. Kasi trabaho man yan, mag-ingat lang ako. Kaya sige. Bumalik ako sa kampo namin. Doon na, gabi kami nag-alis. Na palaban kami mga alas 7 siguro yun. Di ko matansa yung oras, alas 7 o alas 6. Yun na. Tapos, sa awa ng Panginoon, walang nasaktan sa amin. Nakakuha pa kami ng baril na 2. Naka-recover kami. Yun yung una mo, Master. Pakidetalye mo, Master, paano nangyari? Kasi yun yung, ang dami mong dinaanan na gyera. Pero ito talaga yung unang-una mo, di ba? Yes, sir. Sige, ikwento mo lang. Yung yung terrain, sinong NPA ito, di ba? Kalaban. Hindi, sir. Los Command, sir. Sige, ikwento mo nga yung anong klaseng kalaban ng mga Los Command din. Marami palang Los Command sa inyo? Yes, sir. O siya, ikwento mo nga yung kalaban, terrain. Mga kalaban namin yung dinaanan ng pababa, pataas. Pero nang doon sila nagkatambay sa tabing dagat. Kasi yung exit point nila yung dagat, nakaprepare na yung kuwan nila. Nakaprepare na yung bangka nila na sasakyan para pag may dumating na sundalo, mapalaban sila, maka-exit sila kaagad, nakaprepare na yung kuwan nila. Yung bangka nila na sasakyan para maka-exit sila. Yun na, bumalik na kami sa kuan. Sa kampo. Tapos nabiyan ako ng CEO ko na sige, bumalik ka na doon sa bahay ng misis mo.
asikasuhin mo na yung kasal mo. Sige, sige sir, salamat sir. Na ito kasi parang special request ko kay Master kasi medyo masakit na ikwento. Pero doon kasi sa kung saan siya nagbuo ng pamilya, taga doon si Mrs. niya, yun yung una niyang encounter. And normally yung sundalo kasi doon nagsisimula yung bilib nga ako kay Master kasi pero matagal, malalaki ng mga anak niyo naman nung mamatay si Mrs. mo, di ba? Kuan na sir, malalaki na sir. Yung bunso ko lang sir, yung kasama namin na 2 years old na pagka kasama namin ng disgrasya. Doon sa yung bunso niya ngayon ilang taon na? Mag 14 years old na 14 sir. years old na rin. Nag-asawa na ulit si Master. Pero ito kasing episode niya, ito pinadedicate ko sa kanyang pamilya. Kasi katulad ngayon, noon malayo na siya sa pamilya. Hanggang ngayon, ang layo-layo pa rin niya. And then, ito, episode niya, limang war story kasi ito eh. Pero, ito kasi, gusto ko lang i-feature siya yung kanyang unang encounter, especially yung kanyang pamilya. Dahil ito yung normal na buhay ng isang sundalo, malayo sa pamilya. Yun lang, nangyari nga yung gano'n na disgrasya sa misis. Pero kahit gano'n na nangyari, nakita nyo siya, senior NCO siya dito ngayon sa senior NCO siya sa 32nd. O sige Master, magkwento ka pa ng mga buhay mo nung bata ka pa, bago kasi nakwento mo na yung puno mo haji mo eh. Wala ka na encounter mula noon pa, di ba? Pero dito, ikwento mo nga yung 32nd na napasukan mo. Ano ba yung mundo mo dito? Dito na ba kayo noon? O doon pa rin? Doon kami noon sir sa 2 taon yata kami doon sa Buanga del Norte, sir. O sige, ikwento mo nga kasi itong 32nd Infantry Battalion kasi, sikat ito. 1974 pa ito. Si General Cañeso yung una nilang commander sa Central Mindanao. Pero yung napasabak sila ng todo dito sa Basilan. So ikwento mo nga yung pagpasok nyo na dito sa Basilan. Yung ano yung klase ng mundo dito noon, gaano kadaming Abu Sayyaf. Kasi yung napasabak kayo sa, yung second episode mo kasi yung puno mo haji. Pero yung mga panahon na yun, yung pagpasok nyo rito, gaano kagulo dito noon? Dito noon, nung dumating kami una ng 99, grabe dito, maraming, di basta-basta maglakad-lakad dito. Yung mga daanan dito, hindi pa. Rough road pa, lubak-lubak pa siya. Tapos kung mapalaban ka man dito, huwag kang mag-expect na yun ang kalaban mo lang. Iba dito noon. Kahit ngayon. Kung baga tinatawag nila pintakasi, hindi lang yung isang kalaban mo mag-expect na isang kalaban pag magmatagala na. Magdami at magdami sila lahat. Marami na sila. Ito yung kuwan doon dito sa Basilan. Kasi pagdating namin ng 99 dito, yung unang nasawi dito, yung kabats ko. Kwento mo nga, Master. Tapos, doon kami na-assign sa may Kulugo. Doon sa may kanyon. Doon kami na-DS, doon kami nilagay ng Tin-IB noon. Kasi na-DS kami sa Tin-IB pagdating namin dito sa Basilan. Kasi yung headquarters namin at saka Alpha at saka Charlie, doon sa Cotabato. Doon sila nagpunta. Kaya yung isang kumpanya, yung Bravo, pinapunta dito sa Basilan. Tapos na-DS kami sa kuan. Naupkon kami sa Tin-IB. Tapos nilagay kami doon sa may Kulugo.
na doon sa kanyon. Doon kami stay hanggang yung pumutok doon sa may dito sa area ng Basilan. Yung headquarters namin at saka yung Charlie at saka Alpha, sila yung nagpunta dito sa Basilan. Yung naging batalyon namin is doon pa rin sa area na sa baba ng kanyon. Doon dito pa rin sa area ng Basilan. Yun na hindi pa na-encuentro. Namatayan pa kami ng isa, yung sergeant major namin. Galing sila na Milingki. Pagbalik nila, doon sila tinira. Buti na lang yung isang kasama ko, natamaan dito sa may bunganga. Hindi napuruhan, nakatakbo pa doon sa batalyon. Tapos, yun na first aid na siya. Tapos yung tropa ng batalyon, pinuntahan na yung sergeant major namin na on the spot yun kasi sa ulo yung tama niya. Yun. Kaya nga, hindi basta-basta dito sa Basilan. Yung mga daanan dito, hindi lagyan pa ng kadina yung gulong. Kasi hindi man makatakbo. Maputik. Pero pagbalik, 2 beses kami, una 99, tapos bumalik kami dito 2009. Noong 2009, bumalik kami dito, ganoon pa rin pero may konting pagbabago na yon. Tapos, konting pagbabago na dito sa Basilan. Pag umalis kami ng 2013, tapos bumalik kami ng 2024. Yun na, pagbalik namin, malaki na lang pagbabago kasi yung mga daanan, nakakuha na, maganda na, nakasimento na, paikot dito sa Basilan. Marami na din dito rin lalo na dito sa Tumahubong, Barangay Tumahubong. Malaki na talaga pagbabago dito sa Barangay Tumahubong. Kaya yun nga, kung dito ma-assign sa Basilan, kahit saan man, mag-ingat lang talaga tayo. Kaya lalo na dito na pag ma-encounter ka, mapalaban ka, huwag kang mag-expect na yun na yung kalaban mo. Magtagal, lalong magdami. Kung matagal ang mga 2 oras, 3 oras, huwag ka nang mag-expect na kuha na yung kalaban mo. Yun nga tinatawag nila pintakasi. Parang magtulungan sila kumbaga ba. Kasi yung habulin nila, makakuha sila ng baril. Yun dito sa Basilan, hindi katulad doon sa Hulo na kung anong kalaban mo, ayun na yun. Dito iba. Iba dito sa Basilan mapalaban ka. Hindi katulad doon sa Hulo. Sir. Yun, sige nga, yung mga, kasi pagpasok nyo nun dito, first time nyo yun ng 32nd dito sa Basilan, di ba? Sir. Ano yung mga talaga gaano ka-agresibo yung kalaban nun? Kasi left and right dito nun, nag-gaano sila? Grabe, Ikwento mo nga, Master, yung gaano sila ka-agresibo nun. agresibo talaga sila. Kasi pag medyo makuan ka, isip nila na medyo makuan yung tropa, agresibo talaga sila. Atakihin nila kagad. Kung hindi ka magsaywar din sa kanila, kung matakot, kung magsabi nila Allahu Akbar, yun na.
magkuha na yan sila. Atake na yan sila kung alam nila na medyo lugi yung sundalo. So, sa awa ng Panginoon, kami dito nagdating kami na kuhan ako dito sa Tartisikan, hindi rin talaga ito tumakbo. Kahit noon at saka ngayon, wala. Ito lang yung pinagmamalaki ko dito sa Tartisikan na wala talagang iwanan. Anong kultura nyo dito, Master? Gaano katibay yung grupo ng 32nd ngayon, hanggang noon, mula hanggang ngayon? Ikwento mo nga yung nadatnan mo na grupo na yung mga veterano dito, yung kwento mo nga yun. Matibay talaga yung mga senior namin noon, kahit ngayon. Kasi yung kuan nga, yung respeto. Yun ang kinukuha ng sundalo, respeto. Kasi yung rangko natin is temporary lang yan. Kaya kung wala kayong respeto, walang respetuhan sa isa't isa, walang mangyayari. Yun ang kagandahan dito kung masahin ka dito sa Tartisikan. Kahit yung mga senior ko noon. Oo, okay. Wala mang kuan kay kasi yung mga senior namin noon, mag-advise man sila ng maganda. Hindi, walang advice na mapasama ka. Maligaw ka ng landas. Kahit ngayon kami, na senior na kami dito, ngayon, respeto pa rin. Respetuhin mo yung junior mo para respetuhin ka rin bilang senior nila. Kaya maganda dito sa Tartisikan kasi pati officer na mapunta rito, proud sila na mapunta dito sa Tartisikan, ma-assign. Kasi alam nila Tartisikan fighting this battalion daw, kumbaga. Yun ang maganda dito kung hindi naman, kung sa ibang unit, hindi ko, okay man din sa ibang unit. Pero ako, dito kasi ako na-assign, 96 hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa awa ng Panginoon. Yan katulad ni Master, yan yung typical na NCO na 29 years, iisa lang yung unit ba? And then, puro pa ganito na lugar, Sulu, Basilan, Lanao, Zamboanga del Sur, wala pa yung pagre-relax na mga assignment. So sa buhay mo, Master, nasanay ka na rin lang, ganito, katulad dito, hindi nga makalabas-labas dito basta-basta. Ano yun, paano ka nasanay sa ganitong buhay ba na, 29 years ka, iisang unit lang? Yun nga sir, sumunod lang sa utos. Walang makukuha sa iyo pag sumunod ka. Wag mo lang sundin yung mali. Sumunod ka lang yung tamang utos. Kaya kawa ng Panginoon, hanggang ngayon nandito pa rin ako sa unit na ito. Mag 30 years na ako next year dito sa Tartisikan. Yung ano ba? Sulu, Basilan, Lanao, puro ano ba? Pwede bang ikwento mo gaano ka nag-a-adjust sa ganun ng mga, kasi may mga lugar kasi tayo assignment dito na medyo mas madali, di ba? Pero ikaw kasi puro dito ganitong lugar. Paano ka nag-a-adjust sa ganitong lugar na malayo, delikado? Tiisin talaga sir. Pasensya. Mahabang pasensya. Di nga, ikwento mo nga yung pasensya. Magte-30 years ka na next year eh. Mahabang pasensya. Kasi kung ipairal mo yung matagal tayo makauwi. Matagal tayo kung makalabas man, hindi man makalabas-labas. Yung lang, always positive lang yung yung
yung isip. Huwag isipin yung matagal makauwi, na mismo yung pamilya mo. Eh, ito yung pinasukan mo na trabaho eh. Sundalo, malayo sa pamilya. Adjust, pasensya, pahabaan kung pwede, pahabaan pa ng pahabaan hanggang maka-retire, kumbaga, maka-graduate. Kasi ito yung pinasukan natin na trabaho, hindi man tayo man yung pumunta sa army na magpasok, hindi man sila na papasok ka ng sundalo. Di man tayo man nagpunta dito sa sa pumasok ng army, once nga pumasok ka, yung sinturon mo, kuan mo na, higpitan mo ng maayos para hindi matanggal. Yun ang kasabihan dyan. Pataasan ng pasensya, pahabaan ng pasensya, pagalitan man tayo, tanggapin natin. Hindi man tayo perfecto. Magkamali man talaga tayo kasi yun nga, pahabaan ng pasensya natin para magtagal ka sa serbisyo. Sumunod ka lang sa tamang utos para kumbaga makagraduate ka. Pagalitan ka man, tanggapin mo. Kahit di mo kasalanan kung pagalitan ka, tanggapin mo lang. Walang mang makukuha dyan. Ano pa, Master, yung pagpapasensya ng isang normal na sundalo? Maliban sa uwi, pagalitan, ano pa? Yung pantusawa na operasyon. Ayun na sir. Wag may lakad, palagi ka magsama. Sama ka lang. Madami man kayo, matakot ka nga karami yung maglakad. Mga 100 plus kayo maglakad, bakit matakot ka na karami ninyo? Mataasan ng pahabaan ng pasensya yan. Kahit kung makumit ka man sa lakad, wala man tayo, suot lang tayo ng combat boots. Suot tayo ng uniforme. Baril at saka bandolir. Yung pahabaan ng pasensya kahit walang uwian. Ito yung pinasukan natin eh. Yan si Master, mag 30 years na. Ang normal na tour ng isang sundalong Amerikano ay 6 months. So kung 30 years ni Master, 60 tours na dapat sa isang Amerikanong sundalo. Kasi sa kanila ganun yun eh. Medyo yung Amerikano, tours. Ikaw nga eh. Extended long playing tour. Ito pa rin, buhay na buhay sa ganitong lugar. Ito, nandito kami sa Tumahubong, Sumisip, Basilan. Yan ang second episode ni Master Ray Solis ng 32nd IB.